Balikan natin, nasa linya na ating telepono si LTFRB Chair Winston Hines. Attorney Hines? Yes sir, makakatulong po ng malaki itong mga isinasagawang infrastructure projects natin dahil una ay magkakaroon tayo ng mga bagong lansangan na talagang una magagamit ng mga pampublikong sasakyan at ng ating mga pribadong sasakyan. Kagaya nga po ng extension ng Skyway ay magiging 10 to 15 minutes na lamang ang ating magiging biyahe from Buendia hanggang sa dulo ng NLEX sa Balintawak. Okay. Attorney Hines, meron po bang pagbabago o review sa mga prangkisa ng mga bus na gumagamit nitong mga maapektuhang lansangan? Actually, wala po, no? Kasi dito sa meeting natin kanina, nagiginap, this is a coordination and follow-up meeting. Alinsabay doon po sa mga ginanap na mga traffic summit na ginawa ng MMDA, ay nagkaroon po kanina ng top-level meeting ang ang secretaries ng DPWH, ang DOTC, ang si MMDA Chairman Tolentino, ating yung lingkod, at nakita po namin na wala namang maapektuhan ng mga ruta at mga prangkisa ng ating mga currently registered public utility vehicle operators. Wala po. Ibig sabihin, yung mga ruta po nila ay talagang kung ano ang kanilang pinadaanan ngayon, ang authorized na mga ruta, ay yun din ang kanilang dadaanan kahit magkaroon na rin tayo dito ng full blast na, kumbaga itong mga construction, except lamang yung maapektuhan yung gagawin pong underpass sa Paseo de Rojas, Makati Avenue Exchange sa may Makati, dahil yung mismong dadaanan ho nila sa ibabaw ng mga jeep ang dumadaan doon ay maapektuhan. Kaya medyo may rerouting lang po tayong gagawin ng konti doon at makikipag-ugnayan kami sila dahil mga June pa naman ito mauumpisahan ayon po sa DPWH. Okay. Chairman Hines, ating pinapaganda ang ating mga lansangan. Hinahihabol natin sa mga first world countries. Pero kung luma po ang mga bus na tatakbo dito, hindi pa rin po magiging okay yun. Ano po ang plano ng LTFRB para makahabol yung modernization ng mga sasakyang bumabiyahe na pangpubliko? Actually, in place na ho ang plano dito at ang proyekto ng ang DOTC, LTFRB mula pa noong nakaraang taon, 2013, ay sinusulong na natin modernization program sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga luma at tinatawag na natin mga rolling coffins. Ano? So, dapat ang mga nakalabas na lasmang na mga sasakyan ay ang mga more than hindi lalampas ng 15 years. Ibig sabihin po nito, from the date of their manufacture as is stated doon sa kanilang certificate of registration, dapat ay hanggang 15-year-old lang sila. Ibig sabihin, pag 16 years old at above, hindi na ho namin yan pinapayagang nandyan po sa sasakyan, nandyan po sa daan, at hindi na yan makakapagpasada. Okay. Ngayon, ganito po, kung sakali namang may mga less than 15 years na talagang kakarag-karag na at hindi na talaga fit for public service o para isang maging bus na hindi na siya safe, adequate, ay pwede rin namin po itong ipatigil. Kaya nga po nakikiusap din kami, maliban dun sa mga enforcers namin na nasa daan ng LTO at ng MMDA, pag meron pong mga tao po nakikita itong sitwasyon, i-upload lang nila yung picture or yung video sa Facebook page ng LTFRB. Ito po ay ang LTFRB Citizen Enforcer. Okay. Maraming salamat po, LTFRB Chairman, Attorney Winston Hines. Maraming salamat, Attorney Mark. Mabuhay po kayo.